Today, magluluto tayo ng cupcake in 2 ways na pang negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Una natin gagawin ang ating chocolate cupcake. Pagsasamahin muna natin ang ating mga dry ingredients. Meron ako ditong sifted na 1.5 cup ng cake flour. Tapos, magsisift din tayo ng ating cocoa powder, half cup. So, any brand naman ng cocoa powder, pwede. Pwedeng unbranded, diba? Pero syempre, nagmamatter kasi yung lasa niyan dun sa cocoa powder. So, ito, ang gamit ko po ay Dash. So, thank you. Lalagay ko na rin dito yung ating half teaspoon ng baking soda, 1 teaspoon ng baking powder, at yung ating 1 cup ng sugar. Okay. So, pwede ka rin gumamit ng brown sugar kung gusto mong mas fudgier yung iyong cupcake. Luin lang natin hanggang sa mag-combine na yung ating mga dry ingredients. Then, set aside muna natin yan. Para sa ating wet ingredients, meron ako ditong 1 cup ng evaporated milk or evaporada. Gagawa tayo ng buttermilk. Lalagay ko lang yung 1 tablespoon ng white vinegar. So, hayaan muna natin yan. Saglit. Meron ako ditong 1/4 cup ng hot water. Hot lang ha, not boiling, na ilalagay ko sa ating 1 teaspoon ng instant coffee powder. Halo-halo lang. Tapos, lagay natin dito sa ating dry ingredients. Sama na rin natin yung 1/3 cup ng canola oil. Pwede ka rin gumamit ng vegetable oil. Yung ating buttermilk na ginawa kanina. Haluin muna natin. Tapos, habang hinahalo natin ito, lagay na natin yung ating 1 large egg. So, haluin lang natin hanggang yung butter mixture natin smooth na. Wala ng lumps or buo-buo. Okay, pag wala ng lumps o buo-buo, pwede na tayong maglagay sa ating cupcake mold. 3 ounce po yung gamit ko. Any size naman ay po pwede kung anong meron ka. Tapos, 1/4 cup yung gagamitin kong pang takal dito. So, lagyan lang natin lahat. Ayan, so nakagawa ako ng 18 cupcakes. Next naman na gagawin natin ay ang ating red velvet cupcake. Kaya naman, uunahin natin ulit sa ating dry ingredients. Meron ako ditong 1 1/4 cup ng cake flour. Kung wala kang cake flour, pwede kang gumamit ng all-purpose flour. So, ilalagay ko yung aking 1 1/2 tablespoon ng cocoa powder, half teaspoon ng baking powder, half teaspoon din ng ating baking soda. Mix muna natin. At iset aside muna natin ito. Sa isang bowl na merong 1/4 cup ng unsalted butter, i-whip natin or i-whisk natin. Tapos ilalagay ko yung 3/4 cup ng white sugar. So, unti-untiin lang natin. So, ililipat ko siya sa malaking bowl para hindi tayo mahirapan, di ba? Pati mahirapan mo buhay. So, continue lang natin. And habang wini-whip natin tong ating sugar at saka butter, so ilalagay natin yung 1 egg, half cup ng canola oil, half cup ng evaporated milk, tapos lalagyan ko din ng 1 1/2 teaspoon ng vinegar. Lalagay ko na rin yung 1 teaspoon ng vanilla. Okay, ngayon naman ay maglalagay na tayo ng ating coloring. Ang gagamitin ko ay coloring gel. Super red po yan. Depende naman, pwede kang gumamit ng liquid coloring, pwedeng gel, kagaya nito. Pero ako kasi mas prefer ko talaga itong gel kasi konti lang, nagko-color na siya talaga. So, dito ko na siya ilalagay sa ating wet ingredients. Depende po sa inyo kung gano'n nyo ko gusto ka red yung iyong red velvet, no? Pero kasi, maganda kung merong hint ng pagka-chocolate niya din. Saluin lang natin ito. Pwedeng i-whisk natin para siguradong halong-halo. Ganyan na, unti-unti na natin siyang ilalagay dito sa ating dry ingredients. Tapos, i-whisk natin ng number 1 lang. Ayan, so ilagay lang natin lahat. Tapos, i-whisk natin. Hanggang sa mawala na yung lumps o buo-buo nito. Tapos, depende sa'yo, pwede mong dagdagan yung iyong food coloring hanggang sa ma-achieve mo yung gusto mong color. So, ako, siguro konti pa.
At pag smooth ng ating mixture, pwede na tayong maglagay sa ating molder. Again, 3 ounce cup yung aking molder, pati yung aking cupcake liner. Tapos, 1/4 cup naman yung aking pinantatakal dito. At nakagawa ako ng 16 cups. Ayan, 16 red velvet cupcakes. At ngayon, ibibake na natin sa ating preheated oven. So, 175 degrees Celsius po ito. Tapos, may maiiwan. Ganun talaga, may naiiwan talaga sa huli. Ano? Ibibake lang natin yan ng 20 to 25 minutes or until mag-clean out na yung ating toothpick later. So, after 20 minutes, check ko muna yung nandito sa taas. Okay na yung red velvet natin. Lagay natin sa cooling rack. Okay na din. Pero yung nasa baba ay iaakyat ko. Tapos, mga 3 to 5 minutes ko siyang iluluto muna or ibibake. After natin completely may cool down ng ating mga cupcakes, ito na ngayon ang ating chocolate cupcakes at red velvet cupcakes. Pero syempre, bibigyan kita ng idea kung ano yung pwede mong gawin dito para maging special ang ating cupcakes. Actually, ito, pwede na tong kainin or ibenta ng ganyan, pero pwede mo siyang lagyan ng chocolate icing. Yan. So, depende sa'yo kung paano mo gusto mo i-cover mo lahat. O kaya naman, pwedeng gawin mong extra special, parang sa someone special mo, no? Create tayo ng hole dito. Tapos, lagyan mo siya ng filling. Ayan. Sana all may fillings. Sana all! Tapos, saka natin lalagyan ng icing sa ibabaw ng cupcake. Hindi pa yan natatapos ang pagiging special ng ating cupcakes, ha. Pwede mong lagyan ng chocolate chips. Tapos, i-drizzle mo pa ng melted chocolate. Yan. Ewan ko na lang kung hindi ka pa sagutin ng nililigawan mo. Ay, pang negosyo nga pala to. Ewan ko na lang kung hindi ka pa gawing suki ng iyong customer niyan. So, sa red velvet naman, same din. Pwedeng cream cheese frosting na lang ang ilagay mo dito. Simple pero masarap. O kaya naman, lagyan mo rin ng extra special na cream cheese dyan. Diyan natin ang fillings again. Importante talaga sa lahat ay fillings. Yes! Always. Yun. And then, mga red velvet crumbs, ayan. So, ilagay natin dito. Sana bigyan kita ng idea kung ano yung frosting or icing na gagamitin mo sa chocolate at sa red velvet. Para naman sa packaging nito, pwede mong ilagay sa cupcake box. Meron naman nakalagay sa baking supplies, no? Kahit anong saang baking supplies, cupcake box. Yun ang bilhin mo. May tig 6, may tig 8, may tig 12. Depende po yan sa'yo. Ang costing natin para dito sa cupcakes lang, ha. Hindi kasama yung frosting, yung toppings, dyan. Sa cupcakes lang itself. Dito sa chocolate, ang puhunan ko dito ay 98 pesos or lumalabas na parang mga nasa 5.4 pesos dahil 18 pieces yung nagawa ko nito. Dito naman sa ating red velvet, puhunan ko dito ay 70 pesos at nakagawa ako ng 16 pieces na 3 ounce cup nga. Lumalabas na nasa parang 4 point something yung ating puhunan dyan. So, pwede mo yan may benta kapag ganito wala pang frost. Mag-range ng 10 to 15 pesos. Depende na lang yan sa market mo. Or, para mas mabigyan mo siya ng magandang presyo, gawin mong special. Lagyan mo ng icing or frosting. Kaya naman, kung gusto mong matutunan kung paano gawin itong ating masarap na chocolate icing at yung ating cream cheese frosting, ayan, pwede mong i-check yung video dito o kaya naman i-click mo sa description ng video na to. Like and share this video and of course, check mo na rin ang ating Lazada merch dito, yung ating Nina Bacani merch para sa mga shirts natin dyan. At syempre, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin.